Ako si Lirin, OFW sa Taiwan. Factory worker ako sa isang electronic plant. Tahimik ang buhay ko ron. Trabaho lang, tapos uwi, tapos tulog. Sanay ako sa pagod. Sanay din ako sa lungkot. Pero may isang bagay akong hindi kailanman nasanay. May third eye ako. Bata pa lang ako, nakakakita na ako. Hindi malinaw palagi. Minsan anino lang. Minsan naman pakiramdam. Minsan biglang lamig. Natutunan ko na lang na huwag pansinin. Mas tahimik ang buhay ko kapag hindi ko sila pinapansin. Hanggang sa nadisgrasya ako sa trabaho. Isang maling hakbang yun. Isang madulas na sahig. Pagmulat ko, nasa ambulansya na ako. Maliwanag ang ilaw, malamig ang hangin, at may tunog ng makina na paulit-ulit. Dinala ko sa isang malaking ospital sa Taiwan. Moderno at malinis. Pagpasok pa lang namin sa hallway ng ward, kumirot na agad ang sentido ko. Alam kong masama yun. Inilagay ako sa isang private room. White walls, isang kama, isang maliit na bintana. Sobrang tahimik kahit may mga pasyente naman sa ibang kwarto. Paglabas ng nurse, biglang bumigat ang hangin. Parang may naiwan. Umupo ako sa kama. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pero nang tumingin ako sa salamin sa tapat ng kama, hindi lang sarili ko ang nakita ko. Sa gilid ng refleksyon, may isang babaeng nakatayo malapit sa bintana. Naka-hospital gown, nakatalikod, hindi gumagalaw. Pero paglingon ko, wala. Bumalik ang tingin ko sa salamin. Wala na rin siya. Pumikit ako, huminga ng malalim. Ayokong magpanik. Ayokong buksan muna ang mga mata ko. Alam kong kapag hinayaan ko, hindi na titigil. Gabi na nang dumating ang nurse para mag-check. Nagtanong siya kung okay lang daw ba ako. Tumango lang ako. Gusto kong magsabi ng totoo pero paano mo ipapaliwanag sa banyagang nurse na may nakikita kang hindi dapat nandun? Pagpatay ng ilaw, doon nagsimula ang tunay na problema. Hindi ako makatulog. Kahit nakapikit, ramdam ko na may gumagalaw sa loob ng kwarto. Parang may naglalakad, dahan-dahan, paikot sa kama ko. May biglang lamig sa paa ko, tapos sa balikat, tapos sa liig. Unti-unti kong iminulat ang mata ko. Sa may pintuan, may isang matandang lalaki, nakaupo sa upuan ng mga bumibisita. Nakatungo, parang pagod na pagod. Sa tabi ng kama ko, may isang batang lalaki. Nakatingin sa akin, nakangiti pero kakaiba ang ngiti niya. Sa kisame, may anino na parang gumagapang. Dahan-dahan, paikot. Hindi sila nagsasalita. Mas lalong nakakatakot yun. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pindutin ang call button pero pakiramdam ko, kapag gumalaw ako, mapapansin nila ako. At ayokong mapansin. Buong gabi, hindi sila nawala. May mga dumarating, may mga nawawala. May mga tumatayo sa tabi ng kama ko na parang may hinihintay. Parang akala nila, kasama nila ako. Hanggang sa marinig ko ang mahinang bulong. Parang hangin lang pero malinaw sa tenga ko. Dito ka na rin ba? Doon ko naisip, hindi ako dapat nandito. Bandang 3:00 ng madaling araw, hindi ko na alam kung gising pa ba ako o nananaginip na lang. Mabigat ang mga mata ko, pero hindi ako makapikit. Kapag pinipilit kong isara ang mata ko, mas lumilinaw ang mga boses. Yung matandang lalaking nasa upuan, unti-unting tumingala. Kita ko ang mukha niya. Kakaiba ang kulay niya. At sabi niya, matagal na raw silang nandun. Nanikip ang dibdib ko. Hindi ako sumagot. Hindi ako huminga. Yung batang lalaki sa tabi ng kama ko, biglang umakyat sa gilid ng kama.
Ramdam ko ang bigat, lumubog ang kutsyon. Napapikit ako sa takot. Nang dumilat ako ulit, nasa tapat na siya ng mukha ko. "Mama?" Tanong niya. Doon na ako muntik na umiyak. Hindi ako ang mama niya. Hindi ko siya kilala. Pero nakikita niya ako. Bigla nagsimulang gumalaw ang mga anino sa kisame. Parang bumababa, parang papalapit. Lumamig ang buong kwarto. Ang ilaw sa hallway sa labas ng pinto ay biglang nagpatay sindi. Pinindot ko na ang call button pero walang dumating. Pinindot ko ulit, mas matagal, mas madiin. Sa gilid ng kama ko, may isang babaeng nakahiga sa ere. Nakalutang sa sahig. Nakapikit siya pero gumagalaw ang bibig. At ang naririnig ko, pagod na raw siya. At ako na lang daw dun sa pwesto niya. Doon ko na naintindihan. Hindi lang sila nagpapakita. May hinahanap sila. Biglang bumukas ang pinto. Isang nurse ang pumasok. Binuksan ang ilaw. Tapos nawala na ang mga multo. Pero nang tignan niya ako, napaatras siya. "You're shaking. Are you okay?" Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Umiyak ako. Hindi hysterical. Yung tahimik na iyak ng taong sobrang natakot. Tapos sinabi kong ayoko na sa ospital na to. Gusto ko nang umuwi. Tinignan niya ang chart ko at sinabing hindi pa daw ako cleared. Delikado. Pero ulit ko, hindi ako makakatulog dito at nagmakaawa talaga ako. Hindi ko sinabi ang totoo. Pero parang alam niya. Saglit siyang tumingin sa paligid ng kwarto, sa kisame, pati sa bintana. Tumango siya. Kinabukasan, kahit masakit pa ang katawan ko, nagpumilit akong magpa-discharge. Pinirmahan ko ang waiver. Kahit anong paliwanag ng doktor, ayoko nang magstay doon. Paglabas ko ng ospital, doon lang gumaan ang pakiramdam ko. Sa apartment ko, doon na ako nagpagaling. At least doon, wala akong nakikita. At makalipas ang ilang linggo, gumaling naman na ako at nakabalik na sa trabaho. Magandang gabi. Tawagin niyo na lang akong Nessie. Bagong dating na nurse sa Taiwan. 1 buwan pa lang ako sa bansa. At 2 linggo pa lang sa ospital nang ma-assign ako sa night shift. Sabi nila, normal lang daw yun para sa mga bago. Training, adjustment, wala raw dapat ikatakot. Pero sa unang gabi ko pa lang, alam ko nang may mali agad. Kabisa ko na ang galaw, charting, rounds. Ang problema, yung pakiramdam. Pagpasok ko pa lang sa ward, parang bumigat agad ang balikat ko. Tahimik ang hallway, kahit may mga pasyente naman. Maliwanag ang ilaw, pero parang kulang. Habang naglalakad ako, may naramdaman akong kasabay. Hindi yabag ng paa, kundi presensya. Parang may taong sobrang lapit, pero hindi mo makita. Unang oras ng duty ko, wala namang kakaiba. Tahimik lang ang mga pasyente. Pero tuwing dumadaan ako sa tapat ng isang bakanting room sa dulo ng hallway, palagi akong napapahinto. Hindi ko alam kung bakit. Basta ayaw ng katawan kong lumapit. Bandang 11:00, nag-rounds ako ulit. Nang dumaan ako sa bakanting kwarto, may narinig akong mahinang pag-ubo sa loob. Huminto ako. Sinilip ko ang chart. Walang pasyente ron. Walang naka-assign. Sinilip ko ang loob. Malinis. Maayos ang kama. Patay ang ilaw. Pagbalik ko sa station, tinanong ko ang senior nurse kung meron bang pasyente sa dating room sa dulo. Ang sagot niya, wala daw. Matagal na. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi na ako nagtanong pa. Pagdating ng 12:00,
Mas lalong tumahimik ang ward. Parang huminto ang oras. Yung tunog ng mga monitor masyadong malinaw. Yung ilaw masyadong puti. Ramdam ko na may tumitingin sa likod ko habang nagsusulat ako. Pero tuwing lumilingon ako, wala naman. Pero sa salamin ng medication cabinet, may dumaan sa likod ko. Isang hugis taong naka-uniform. Hindi malinaw ang muka. Akala ko, refleksyon lang. Pero hindi ako gumagalaw. Biglang may tumawag sa bell ng pasyente sa kabilang kwarto. Pumasok ako agad. Matandang pasyente, gising, nakatingin lang sa kisame. Tinanong niya bigla kung may nakita daw ba ako. Tinanong ko kung ano. Ang sabi niya, may babae daw na dumaan. Hindi ko alam ang isasagot. Bandang 2:00 habang nagche-check ako ng vitals, may malamig na kamay na humawak sa pulso ko. Napaatras ako sa gulat. Walang tao sa likod ko, pero sa tenga ko, may mahina akong narinig. Doon ko naisip, kung ganito pa lang ang unang duty ko, paano pa ang mga susunod na gabi? Bandang 2:30 ng madaling araw, doon ko napansin na ako na lang ang gising sa buong ward. Tahimik ang mga pasyente. Walang tawag sa bell. Parang huminto lahat at ako na lang ang gumagalaw. Habang naglalakad ako sa hallway, bigla kong napansin na nakabukas ang pinto ng bakanting room sa dulo. Sigurado akong sinarado ko yun kanina. Dahan-dahan akong lumapit. Bawat takbang ko, mas bumibigat ang pakiramdam. Parang ayaw ng hangin na pumasok ako. Nang sumilip ako sa loob, nakabukas ang ilaw. Malamlam, parang hindi buo. May nakaupo sa gilid ng kama. Isang babae. Naka-hospital gown. Mahaba ang buhok. Hindi siya gumagalaw. Nurse? Mahina kong tawag. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Wala naman siyang sugat. Hindi rin duguan. Pero ang mga mata niya, sobrang lungkot. Parang matagal nang naghihintay. Bago ka pa lang, hindi ka pa sanay. Lumutang siya papalapit. Lumamig ang buong kwarto. Naramdaman kong parang may humahawak sa likod ng liig ko. Parang ginagabayan ako palabas ng kwarto. Paglingon ko sa hallway, hindi na ito katulad kanina. Mas mahaba, mas madilim. Parang paulit-ulit lang ang mga pintuan. Sa bawat silip ko, may mga mukhang nakatingin mula sa loob. Mga pasyenteng hindi gumagalaw, pero sumusunod ang tingin. Nandito ka na. Kami rin, nurse. Bulong ng babae sa likod ko. Doon ako tuluyang napaiyak. Pinilit kong gumalaw. Pinilit kong tumakbo. Pinindot ko ang mga pinakamalapit na call bell. Biglang bumalik ang ilaw. Bumalik ang tunog ng ospital. Parang wala nangyari. May senior nurse na dumating. Hinawakan niya ang balikat ko. At tinanong niya ako kung anong nangyari. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sinabi ko lahat. Yung kwarto, yung babae, yung hallway. Hindi na siya nagtaka. Sa halip, huminga lang siya ng malalim. At sinabing, hindi daw dapat ako night shift. Kinabukasan, nilipat agad ako ng morning shift. At nang nag-duty muli ako, hindi ko na uli naramdaman yung babaeng yun. Mapagpalang araw, PNT Stories. Sana mapansin itong kwento ko at masama sa mga OFW stories nyo. Ako nga pala si Martin, 34 years old, OFW sa Taiwan. Janitor ako sa isang malaking ospital sa labas ng city proper. Malinis, moderno, tahimik, lalo na tuwing gabi. Sanay na ako sa pagod. Sanay na rin sa lamig ng aircon.
Pero may isang lugar sa ospital na kahit gaano ka pakatapang, may bigat sa dibdib pag nandun ka na. Ang morgue. Tuwing ako ang naka-assign dun, parang ayaw gumalaw ng mga paa ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na may kasabay kang pumasok kahit mag-isa ka lang. Unang linggo ko pa lang, ramdam ko na. Habang naglilinis ako ng sahig, may parang dumaan sa likod ko. Minsan may maririnig akong mahinang kaluskos. Hindi naman tunog ng makina, hindi rin yabag ng ibang tao. Parang may gumagalaw na dahan-dahan. Pinapaniwala ko ang sarili ko na pagod lang ako. Hanggang isang gabi, habang nagmamap ako, napansin ko ang mga bakas ng paa sa basang sahig, papunta sa mga freezer. Maliit ang hakbang, parang mabigat ang bawat tapak. Sinundan ko ng tingin, pero walang tao. Ako lang ang nandun. Sinabi ko pa sa sarili ko na makakapag-out din ako mamaya. Pero gabi-gabi, mas lalong lumalakas ang pakiramdam na may nakatingin. Kapag yumuyo ko ako, parang may nakadikit sa batok ko. Kapag tumitigil ako, parang may humihinga sa tabi ko. Isang Taiwanese nurse ang napansin ng itsura ko at tinanong niya ako kung okay lang daw ba ako. Ngumiti lang ako at sinabi kong okay lang naman. Hindi niya ako tinignan sa mata nang sumagot. Tapos tinanong niya kung sa morgue ba ako naka-assign. Tumango lang ako. Tapos wala na siyang sinabi. Isang gabi, bandang 11:00, bumaba ako sa morgue para sa huling linis. Tahimik ang buong ospital. Wala nang masyadong pasyente sa hallway. Pagbukas ko ng pinto ng morgue, mas parang lumamig doon. Napansin ko agad, may isang freezer na nakabukas. Alam kong sinigurado kong sarado lahat yon. Dahan-dahan akong lumapit. Habang papalapit ako, naramdaman kong parang may sumasabay sa hakbang ko. Nang hawakan ko ang pinto ng freezer, may kumatok mula sa loob. Nanigas ako. Hello? Mahina kong sabi, kahit alam kong mali. May tumunog ulit, mas mabilis. Umatras ako, nanginginig ang tuhod. Tapos biglang bumukas ang freezer ng tuluyan. Walang laman, walang katawan sa loob, wala ring tray. Pero bigla kong naramdaman ang bigat sa likod ko. Parang may umupo. Mabigat ang hangin. Tapos may mahinang boses akong narinig. Hindi ko na nilingon pa. Tumakbo ko palabas ng morgue, paakyat ng hagdan, diretso sa labas ng ospital. Doon lang ako nakahinga ng maayos. Kinabukasan, pumasok pa rin naman ako. Pero matapos yun, doon ko nalaman ang totoo. May dating janitor sa morgue, OFW din. Isang gabi, habang mag-isang naglilinis, inatake daw ito. Tapos natagpuan siya sa loob ng morgue, katabi ng isang freezer na bukas. Kaya simula noon, sinasabi ng mga nurse na may nararamdaman silang presensya tuwing gabi, lalo na yung mga dating naglilinis. Nag-request ako na ilipat ako ng pwesto. Pumayag naman ang management. At hanggang ngayon, kapag naaalala ko yung mga katok na yun, kinikilabutan pa rin ako. Magandang gabi, Sir Dave. Isa ako sa mga nakikinig sa'yo dito sa Taiwan, lalo na pag nasa duty. Ako nga pala si Ronel, 29 years old. Isang OFW, security guard ako sa isang pampublikong ospital sa Taiwan. Tahimik ang lugar, maliwanag at disiplinado. Walang maingay, walang magulo. Akala ko noon, pinakamadaling trabaho na ang night shift dito. Hanggang sa ma-assign ako sa old wing ng ospital. Unang gabi ko ron, napansin ko agad na kakaiba ang pakiramdam. Kahit maliwanag ang ilaw,
Parang may manipis na hamog sa paningin ko. Malamig kahit hindi naman nakamax ang aircon. Walang yabag ng paa, walang tunog ng mga makina. Bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig akong mahina pero malinaw na yapak sa dulo ng hallway. Akala ko, nurse. Sumilip ako, wala naman. Sinilip ko ang CCTV monitor. Sa camera, may dumaan, isang anino, parang tao. Pero walang muka. Huminto ito sa tapat ng room 6. Tinawagan ko sa radyo ang kasama kong guard. Tinanong ko kung may tao ba sa old wing. Ang sabi niya, wala daw, sarado na daw yon simula pa kanina. Inisip ko, pagod lang ako kaya parang namalikmata ako doon. Pero gabi-gabi, pare-pareho ang nangyayari. Laging 2:00, laging yapak, laging room 6. Isang nurse ang kinausap ko. Tahimik siyang napatingin sa paligid bago magsalita. Kuya, huwag ka masyadong magtatagal doon. Bakit? Dating isolation room yan. Maraming namatay doon noon, bago pa niremodel ang ospital. Hindi na ako nagtanong pa. Inisip ko natural lang yun na may mamatay kasi nga ospital, diba? Hanggang isang gabi, nagring ang emergency phone sa guard desk ko. Galing sa old wing sa room 6. Imposible. Walang linya dapat doon. Dahan-dahan ako naglakad papunta ron. Habang papalapit, mas lumalamig ang hangin. Parang hinihigop ang init ng katawan ko. Nang nasa tapat na ako ng pinto, biglang bumukas ang ilaw sa loob. May nakita akong kama. May isang nakaupo sa gilid nito. Isang lalaking naka-hospital gown. Basa ang buhok, parang bagong ligo. Nang iangat niya ang ulo niya, doon ko nakita ang mukha niya. Maputla, walang kulay ang mga mata niya. At ang bibig niya, bahagyang gumagalaw. Kuya, tapos na ba yung duty mo? Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makasigaw, hindi ako makagalaw. Unti-unti siyang tumayo, pero hindi gumagalaw ang paa niya. Lumulutang lang siya papalapit. Tumunog bigla ang radyo ko. Sa isang iglap, namatay ang ilaw, nawala ang lamig, at nang bumalik ang ilaw, wala na ang lalaki. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa old wing. Humingi ako ng transfer. Doon ko nalaman ang buong kwento. Ang lalaking nakita ko, isang foreign worker din. Namatay siya sa isolation room matapos ang ilang araw na walang dumadalaw. Hindi ko alam kung anong sakit niya o kung anong nangyari sa kanya. Pero ang sabi, nung nagtatrabaho pa daw yon, madalas din daw yung night shift. Pareho kami ng oras ng duty. After nun, hindi na raw tumunog ang telepono sa room 6. At simula nang umalis ako sa old wing, wala na ring nagbabantay doon tuwing 2:00 ng madaling araw. Hanggang ngayon, OFW pa rin naman ako. Security guard pa rin. Sa lahat ng naging trabaho ko, sa factory ang pinakang nakakapagod. Hindi ko nasasabihin ng pangalan ko. Night shift ako sa isang lumang planta sa labas ng syudad. Malawak ang lugar, puro bakal, makina, at mga maliliwanag na ilaw. Sa gabi, iba ang pakiramdam doon. Hindi tulad ng opisina na may ugong ng tao at computer. Sa factory, bawat tunog may bigat, kalansing ng metal, ugong ng conveyor, at ang paulit-ulit na tunog ng makina. 10:00 ng gabi ang pasok ko. Sanay na ako sa routine. Bihira ang usapan. Kanya-kanyang pwesto. Karamihan sa amin, naka-head protection, gloves, at makakapal na uniform. Pare-parehong galaw. Pare-parehong mukha na mukhang pagod. Pero may isang gabi na may kakaiba akong napansin.
Bandang 2:00 ng madaling araw, nagsimula ang lahat. Hindi naman totaling tahimik ang production area. Pero may mga sandaling parang humihina ang ingay sa paligid. Parang may parte ng factory na biglang bumabagal. Nasa linya ako noon, nagche-check ng output. Nakayuko, tutok sa trabaho tulad ng dati. Hanggang sa may dumaan sa gilid ko, isa sa mga katrabaho ko. O yun ang akala ko. Sa peripheral vision ko lang siya nakita. Isang pamilyar na uniform, parehong kulay, parehong tindig, normal lang, kaya hindi ko agad pinansin. Pero may kakaiba, parang may mali sa itsura niya. Pag-angat ko ng ulo, napatingin ako sa direksyon na dinaanan niya. Nandun siya, nakatayo malapit sa makina. Pero nanigas ako. Hindi dahil sa muka, kundi dahil wala siyang ulo. Hindi ko agad naintindihan ang nakita ko. Napakurap ako, napailing. Akala ko epekto lang ng puyat, ng ilaw o ng pagod. Pero malinaw, may katawan, may uniforme, may galaw ng dibdib na parang humihinga. Pero mula sa liig pataas, wala. Nanlamig ang batok ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Nakatayo lang ako. Pilit na pinipilit ang sarili ko na maghanap ng paliwanag. Baka natatakpan lang ng anggulo. Baka may nakaharang na parte ng makina. Baka ilaw lang. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko. Dahan-dahan akong humakbang. Isa, dalawa. Mas malinaw ko siya nakita. At mas lalo akong kinabahan. Dahil kahit anong anggulo, wala talagang ulo. Pero ang mas nakakatakot, kumikilos siya. Normal na normal. Parang wala akong dapat ikatakot. Bigla akong napahinto ng may kumalansing na metal sa likod ko. Halos mapatalon ako sa gulat. Paglingon ko, normal lang. May nahulog na piyesa sa kabilang linya. Pagbalik ko ng tingin sa kanya, wala na siya sa pwesto. Hindi ko alam kung saan siya napunta. Hindi ko alam kung umalis ba siya o hindi lang ako naghanap. Bumalik ako sa trabaho. Pilit na nilunok ang kaba. Pinilit kong maging normal. Pinilit kong kalimutan. Pero simula nun, hindi na ako mapakali. Sa bawat pagdaan ng katrabaho ko sa gilid ko, hindi ko maiwasang tignan ang liig nila. Kung kompleto ba. Hindi ko sinabi kahit kanino. Ayokong pagtawanan. Ayokong masabihang guni-guni lang. Ayokong magmukhang baliw. Kaya tinago ko na lang. At nagpatuloy ang gabi na parang wala nangyari. Pero sa loob ko, may mabigat na pakiramdam na ayaw maniwala. At hindi ko alam na yun palang pala ang simula. Hindi na ako naging komportable matapos ang gabing yun. Bawat oras sa factory parang humaba. Bawat ingay ng makina mas lalong bumigat sa pandinig ko. Pilit akong nagtrabaho ng normal. Pero sa bawat anino sa gilid ng mata ko, sa bawat katrabahong dumadaan, may kaba na agad na sumusunod. Paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Pagod lang to, imahinasyon lang. Walang ganun. Pero may bahagi sa isip ko na hindi naniniwala. Bandang 4:00 ng umaga, muli ko siyang nakita. Sa kabilang linya, nakatayo. At muli, wala pa ring ulo. Mas malinaw na ngayon. Hindi na siya pwedeng idahilan sa ilaw o anggulo. Kitang-kita ko ang liig. Wala namang dugo. Wala ring sugat. Parang gano'n na talaga siya. Pero gumagalaw siya. Humahakbang. Nagtatrabaho. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tawagin ang supervisor. Gusto kong tumakbo. Pero wala akong nagawa. Parang may pumipigil sa akin. Hindi ko alam kung takot. Nanigas lang ako habang pinapanood siyang gumagalaw sa pagitan ng mga makina.
At ang pinakang nakakatakot na, walang ibang pumapansin sa kanya. "Pre, okay ka lang?" Tanong ng katrabaho ko sa tabi ko. Napalingon ako sa kanya. Pilit na ngumiti. "Oo pre, baka puyat lang ako." Hindi ko kayang ituro. Hindi ko kayang sabihin. Pagbalik ko ng tingin, wala na naman siya. Halos hindi ko namalayan. Mag-aalas 6 na. Uwian na. Karaniwan, sabay-sabay kaming lumalabas. Pagod na lahat. May ilan pang nagbibiro. Pero nang umaga na yon, may isang bagay na agad kong napansin. Nandun siya sa may exit. Naninikip ang dibdib ko. Kilala ko ang uniforming yon. Kilala ko ang tindig. At kahit malayo, alam ko na agad kung sino. Siya yun. Ang lalaking walang ulo. Pero sa pagkakataong yon, may ulo na siya. Normal na muka, normal na itsura. Isa sa mga katrabaho ko na araw-araw kong nakakasabay. Walang kakaiba, walang bakas ng kahit anong abnormal. Parang wala nangyari sa buong gabi. Nauna siyang lumabas. Gusto ko siyang habulin. Gusto ko siyang pigilan. Gusto kong sabihin. Pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko. "Pre, nakita kitang walang ulo kagabi." Pag sinabi ko yun, sino ang maniniwala? Sino ang hindi matatakot sa akin? Ilang segundo lang ang lumipas. Isang malakas na busina. Isang matinis na preno. At isang tunog na ayoko nang maalala. Pagkalabas ko ng gate, nagkakagulo na. May truck, may mga taong nagsisigawan. May nakahandusay sa kalsada. At nang makita ko kung sino, siya, patay. Nauna sa akin ng ilang hakbang. Nauna sa akin ng ilang segundo. Hindi nawala sa isip ko ang gabing yon. Ang unang beses na nakita ko siyang walang ulo. Ang pangalawa. At ang huling beses na kompleto na siya. Pero ilang sandali na lang pala ang natitira sa kanya. Hanggang ngayon, may tanong na hindi ako mapatahimik. Babala ba yun? May dapat ba akong ginawa? Kung nagsalita ba ako, may nagbago kaya? Nagpatuloy ako sa trabaho, pero hindi na tulad ng dati. Dahil sa bawat uwian, sa bawat pagdaan sa gate, may dala na akong pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. At isang pagsisisi na baka kahit papano may nagawa ako, pero hindi ko ginawa. Sa totoo lang, kaya ako pinili ang night shift sa 7-Eleven dahil mas tahimik, mas konti ang customer, mas kontrolado ang oras. Ugali ko na rin ang magkape sa madaling araw. Tawagin niyo na lang akong Dominic. Una ko siya nakita, bandang 2:00 ng madaling araw. Pulubi, mukhang gusgusin, nakatayo sa labas ng store, tapat ng pintuang salamin. Hindi naman siya humihingi, hindi rin kumakatok, basta nakatayo lang. Normal na eksena sa gabi, kaya hindi ko pinansin. Pero may kakaiba, hindi siya gumagalaw. Lumipas ang ilang minuto, nandun pa rin siya. Habang nag-aayos ako ng shelves, paminsan-minsan ay napapatingin ako sa pinto. Parehong posisyon, parehong tindig, parang estatwa. Napaisip ako, baka gutom, baka pagod lang. Kaya lumapit ako sa salamin. "Boss, okay ka lang?" Tanong ko. Walang sagot, hindi man lang kumurap. Doon ko napansin ang mga mata niya. Namumula. Hindi yung simpleng puyat o pagod na pula. Ibang klaseng pula. Bigla akong kinabahan. Pero bago pa ako makapagsalita ulit, kumurap lang ako sandali at nawala siya.
Napaatras ako. Akala ko guni-guni lang. Hanggang sa sumunod na gabi, lagi siyang bumabalik. Parehong oras, parehong pwesto, sa pintuang salamin. Nakatayo, tahimik at nakatingin. Hindi naman siya pumapasok, hindi rin nagsasalita. Tinitignan lang ako. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang pakiramdam ko. Kapag papalapit na ang 3:00, parang bumibigat ang hangin sa store. Parang mas lumalamig ang aircon. Parang mas tahimik ang paligid kahit may dumadaan namang sasakyan sa labas. At eksaktong 3:00, nandun na siya. Isang gabi, naglakas loob akong silipin siya ng matagal. Hindi ako lumingon agad, dahan-dahan lang. Pilit na kalmado. Nakatayo na naman siya, pero sa pagkakataong yun, mas malinaw ko na siyang nakita. At ang mata niya, mas namumula, parang may sariling ilaw. At kahit ilang metro ang layo, ramdam ko ang titig niya. Diretsong-diretso sa akin. Parang may gusto siyang sabihin. Pero walang imik. Huminga ako ng malalim at tumingin lang saglit sa counter. Pagbalik ng tingin ko, wala na naman siya. Pero sa pagkakataong yun, may mas nakakatakot. May refleksyon sa salamin, sa loob, sa likod ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan ako napalingon. Wala. Pero nang muli akong tumingin sa pintuan, nandun ulit siya, sa labas, parehong pwesto, parang wala nangyari. Hindi ko na kinaya. Pagdating ng umaga, agad kong sinabihan ang staff ng morning shift. May pulubi sa gabi, pero kakaiba. Sabi ko, tinawanan lang ako nung una. Akala biro lang, pero seryoso ako. Ikwento ko lahat. Ang mata, ang pagkawala, ang biglang paglitaw, ang 3:00. Bigla siya natahimik. Hindi siya tumawa. Kinagabihan, pumasok ako na may kaba. Automatic na napatingin ako sa pintuan habang papalapit ang 3:00. 2:00, 2:30, 2:45, 3:00. Tahimik. Walang nakatayo sa labas. Walang pulubi. Sumunod na gabi, wala pa rin. At sa mga sumunod pang linggo, hindi na siya bumalik. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung anong meron. Hindi ko alam kung ano talaga ang nakita ko sa mga gabing yon. Pero isang bagay ang sigurado ko. Simula nang may pagsabihan ako, hindi na siya nagpakita. Sa tagal kong nagtatrabaho sa BPO, nasanay na ako sa katahimikan ng gabi, sa tunog ng aircon, sa tunog ng keyboard, sa ilaw na masyadong maliwanag para sa oras na 2:00 ng madaling araw. Mas komportable pa nga ako sa night shift kaysa morning. Mas konti ang tao, mas konti ang istorbo. Pero may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Ako nga pala si Christina. Ako lang mag-isa sa buong floor. Tuesday yon, normal na araw. Medyo mabigat ang workload, pero kaya naman. Pagdating ko sa office, usual na routine lang. Swipe ng ID, bati sa guard, sakay sa elevator. Pagbukas ng elevator sa 14th floor, agad akong sinalubong ng pamilyar na eksena. Mahabang hallway, malamig na hangin, at rows ng cubicle na wala namang laman. Halos lahat ng teammate ko nakalib o nakatraining sa ibang site. Ako lang ang naiwan sa team namin na nakaschedule. Umupo ako sa pwesto ko, sinuot ang headset at nag-log in. Ilang minuto pa lang, may kakaiba akong napansin. Hindi ko agad ma-pinpoint kung ano.
Yung tipong parang may nakatingin kahit nag-iisa ka lang. Pero binaliwala ko. Bandang 3:00, nagsimula ang mga kakaibang bagay. Una, yung ilaw. Hindi naman totally namatay, pero parang kumurap. Saglit lang, isang mabilis na flicker. Napatingin ako sa kisame. Malamang electrical lang, sabi ko. Pero maya-maya, may narinig ako. Katok, mahina, parang may kumakatok sa kahoy. Napatingin ako sa paligid. Wala namang tao, wala ring gumagalaw. Tumayo ako, naglakad-lakad sa pagitan ng cubicles. Baka may naiwan lang na naglilinis o may ibang agent. Pero wala. Bumalik ako sa upuan ko. Pilit na ini-ignore ang unti-unting panlalamig ng batok ko. 4:00 na nang mangyari ang hindi ko maipaliwanag. Habang nakatutok ako sa monitor, bigla kong naramdaman na parang may dumaan sa likod ko. Hindi hangin, hindi basta pakiramdam lang. Yung tipong alam mong may presence. Dahan-dahan akong lumingon, pero wala. Pero sa gilid ng mata ko, may nakita akong gumalaw. Sa dulo ng floor, may babaeng nakatayo. Nanigas ako. Hindi ko siya kilala. Hindi ko rin siya narinig na pumasok. Hindi siya naka-headset, hindi naka-ID, at hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya sa pagitan ng mga cubicles. Mahaba ang buhok. Hindi ko alam kung bakit, pero agad akong kinabahan. Hindi normal yun. Kahit pa may ibang team, dapat may ingay o may galaw. Pero siya, tahimik, hindi gumagalaw. Humakbang ako ng isa. Tinawag ko. Walang sagot. Humakbang ulit ako. Habang papalapit ako, mas lalo kong napapansin ang kakaiba. Hindi ko marinig ang yapak niya. Hindi ko marinig ang paghinga niya. At ang pinakang nakakatakot, parang hindi tama ang pagkatayo niya. Mga 5 metro na lang ang layo ko nang bigla siyang nag-angat ng ulo. Doon ko nakita ang mukha niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang mali. Maputla, walang emosyon, at ang mga mata diretsong nakatingin sa akin. Hindi kumukurap, hindi gumagalaw. Tinitignan lang ako. Bigla akong kinilabutan ng todo. Hindi na ako nakagalaw. At sa loob ng ilang segundo na parang napakahaba, unti-unti siyang ngumiti. Napaatras ako, at sa mismong sandaling yon, kumurap ang ilaw, isang mabilis na flicker, at nang bumalik ang liwanag, wala na siya. Tumakbo ako. Hindi ko na inisip kung anong itsura ko o kung may makikita. Diretso ako sa elevator. Nanginginig ang kamay habang pinipindot ang button. Pagbukas ng pinto sa lobby, agad akong lumapit sa guard. "Kuya, pwede mo ba akong samahan?" Sabi ko sa guard. Napansin niya siguro ang itsura ko, kaya hindi na siya nagtanong. Sumama siya agad. Pag-akyat namin, ibang-iba ang pakiramdam. May kasama na ako, pero kabado pa rin ako. Naglakad kami papunta sa area ko. Tahimik pa rin. Walang tao, wala rin yung babae. Walang kahit ano. "Sigurado ka, ma'am? May nakita ka?" Tanong ng guard. Tumango lang ako, pero kahit wala na siya, iba na ang pakiramdam ko. Parang may bigat sa dibdib. Parang gusto ko nang umalis. Hindi na ako tumuloy sa ship. Nag-log out ako, kumuha ng bag at bumaba. Habang palabas ako ng building, hindi ko maiwasang lingunin ang taas ng office. At sa isang saglit na hindi ko alam kung imahinasyon lang o hindi, parang may nakasilip sa bintana. Mahabang buhok, nakatayo at nakatingin sa akin. Kinabukasan, nag-file ako ng leave at nagpalipat sa morning shift.